Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Isagani Abelia, shoutout kay Roland Sukgang, shoutout kay Campus JR, at shoutout kay Alberto JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang nakaraan, si Lynn ay nagpasya na magdala ng iilang kasuotan at mga alahas upang ibigay ito kay Sophie. Dahil alam ni Lynn na gustong-gusto talaga nito ang magkaroon ng ganun mga bagay. Nung una nagalit siya ng sobra kay Sophie. Dahil siya ay nabigla, lalo na nang makita niya ang heavenly necklace na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Pero sa huli mas pinili ni Lynn na bigyan si Sophie ng mga gantong kagamitan. Maya-maya nagpasya din si Lynn na si Sophie ay manirahan na lang sa palasyo. Dahil sinabi ni Sophie sa kanila na gusto talaga niyang maranasan makatira rito. Kaya hindi na nagdalawang isip pa si Lynn, na sabihin kay Master Ken na kung maaari na sa palasyo na tumira si Sophie. Si Master Ken ay pumayag, ngunit si matandang Lost ay nagpahiwatig na hindi siya papayag na tumira si Sophie sa palasyo. Ngunit ito ay nagbago ang isip. Sa huli pumayag na ang matandang Lost na tumira si Sophie sa palasyo kasama ang pamilyang Ken. Masayang-masaya ang lahat, kaya nagpasya si Master Ken na magdaos ng isang selebrasyon para sa pagstay ni Sophie sa palasyo. Maya-maya naisip ni Master Ken na kung kasama nila si Daryl ay mas lalo pa silang magiging masaya. Pinatawag ni Master Ken ito. Sa pamamagitan ng kakayahan ni Yui, agad itong nagbigay mensahe kay Daryl. At si Daryl ay nagpasya na din pumunta sa ilog kung nasaan ang lahat. Ang bagong kabanata, mabilis na lumilipad si Daryl habang ito ay nag-iisip. Ano ba talaga ang dahilan bakit sa gantong oras ay pinapatawag ako ni Master Ken? Medyo kinakabahan ako, bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Nabigyan ko ba sila ng dahilan upang paghinalan nila ako na ako ang may gawa ng bagay na nangyari sa loob ng palasyo? Ang aking pagkatao ba ay malalandag na? Paano na lang ang mangyayari sa akin sa lugar ng mga elf? Hindi mapakali si Daryl sa kakaisip dito. Nang makarating si Daryl sa palasyo, pagpasok niya sinalubong nga siya ng isang kasambahay. Ginoo, hinahantay na kayo nila Master Ken sa likod ng palasyo. Maaari kayong sumunod sa akin. Mabilis na naglakad ang kasambahay at si Daryl ay agad itong sumunod. Pumasok sa isip ni Daryl na tanungin ang kasambahay kung may idea ba ito kung bakit siya pinapunta sa palasyo ni Master Ken. May alam ba itong kasambahay kung bakit ako pinapunta ni Master Ken, ngunit ano naman ang pakialam ng isang kasambahay kung bakit ako papuntahin ni Master Ken, bulong ni Daryl sa kanyang isip. Maya-maya nagpasya na si Daryl na tanungin ang kasambahay, dahil hindi talaga siya mapakali. Ginang mawalang galang na. May nais sana ako itanong sa inyo, kung maaari lamang. Sabi ni Daryl sa mahinang boses. Nang marinig ito ng kasambahay agad itong huminto. Ngumiti ito at sinabi, "Ano o yun Ginoo?" Sagot ng kasambahay. Si Daryl ay medyo nahihiya pero nagtanong pa rin ito. Alam mo ba kung anong dahilan kung bakit ako pinapunta ni Master Ken sa palasyo ng ganitong oras? May nangyari ba? Tanong ni Daryl nang may kuryosidad. Maya-maya sumagot ang kasambahay. Ginoo, nais sana ni Master Ken na magpunta ka sa ilog kung nasaan sila dahil ang pamilyang Ken at ang mga bisita niya ay nagdaraos ng isang kasiyahan. Nang marinig ito ni Daryl ito ay nagulat. Ano? Isang kasiyahan? Bakit nagdiriwang sila Master Ken, at sa pagkakarinig ko kasama nila ang mga bisita nila? Ang tinutukoy mo ba ang matandang mangkukulam na elf? Tanong ni Daryl. Oo Ginoo. Tama ka. Sila matandang Lost at ang apo niya ay kasama nila Master Ken ngayon. Bakit sila nagdiriwang? Kasama sila matandang Lost at ang apo nito.
Kanina lang halos magkaroon ng sakuna sa buong palasyo. Nang dahil sa apo ni matandang Los ay naligay sa pagketeranta ang buong lugar ng mga elf, dahil sa ginawa nito kay Miss Lin. Ngunit ngayon sinasabi ng kasambahay na ito, sila ay nagsasaya. Ano ang nangyari? Mukhang may naging himala sa palasyo nung ako ay nagpas siyang bumalik sa aking kubo nang matapos ko iligtas ang apo ng matandang mangkukulam. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Maya-maya nag-isip ulit ito. Kung ganon, kung yun talaga ang dahilan ni Master Ken, magiging panatag na ang loob ko. Akala ko kung ano na ang nangyari. Akala ko malalaman na nila ang aking tunay na pagkatao. Mas okay na to naging magkabati na ang dalawa at ang lahat ay nagsasaya. Ako ay natutuwa sa nangyari. Hindi alam ni Daryl na may idea na talaga si Master Ken na siya ay si Sect Master Daryl. Ngunit ginawa lang dahilan ni Master Ken ang isang pagdiriwang upang makita niya ito. At mapagmasdan, alam ni Master Ken na may itinatago talaga si Daryl sa kanya. At nung naisip niya na si Daryl ang Vin na tinawag nila, ang pag-uugali nito ay mas bumuti sa kanya. Maya-maya, nang makita ng kasambahay na tumahimik si Daryl, ito ay nagsalita, "Ginoo, maaari na ba tayong magpatuloy sa paglalakad? Kanina pa nag-aantay sila Master Ken sa iyo." Nang marinig ito ni Daryl agad itong bumalik sa kanyang ulirat at ito ay napakamot ng ulo. Paumanhin, "Oo, maaari na tayo magpatuloy sa paglalakad." Ang dalawa ay naglakad patungo sa lugar kung nasaan sila Master Ken. Samantala sa lugar ng ilog, masayang-masaya ang lima, nag-iinuman at nagsasayawan. Si Sophie ay tila bang nakaramdam na ng ibang pakiramdam dahil sa kanyang iniinom. Oo, ito pa lang ang kauna-unahan niyang pag-inom ng nakakalasin na inumin. Si Sophie ay masyado nang mag-alaw. "Sophie, okay ka lang ba? Maaari ka na muna magpahinga sa pag-inom." Sabi ni Yui. "Miss Yui, okay lang ako, minsan ko lang maranasan ang ganto. Kaya hindi ko hahayaan na may masayang akong oras." Sumayaw ng sumayaw si Sophie. Si Lin ay kalmado pero na nag-iinom sa tabi nila Master Ken at matandang Los. "Anak, maaari ko bang malaman ano ang naging dahilan kung bakit nagbago ang pakikitungo mo kay Sophie?" Tanong ni Master Ken, narinig din ni matandang Los ang tanong na iyon. "Kaya nga apo, ano ang nakapagpabago sa'yo, para sabihin sa aking apo na si Sophie na maaari siya dito manirahan?" Sabi ni matandang Los na may kuryosidad. Ngumiti si Lin at sinabi, "Nung ako ay bumalik sa aking silid, na-realize ko na mali din ang aking nagawa. Si Sophie ay isang elf din tulad natin. Kahit siya ay isang mangkukulam ngunit isa parent siyang elf. Ang pagpatay sa kauri ay napakasamang gawain. Lalo na kung buhay ang aking ina. Sigurado siya ay magagalit sa akin at ako ay pagsasabihan. Ayaw ng aking ina, na magkasakitan ang kanyang mga kauring elf. Binuwis niya ang kanyang buhay upang mailigtas ang buhay ng mga elf. Kaya kung ako mismo ang papatay sa kalahi kong elf, ano na lang ang mararamdaman ng aking ina. Kaya nagpasya akong bumawi kay Sophie sa aking nagawa." Sabi ni Lin nang nakangiti. Nang marinig ng dalawang matanda ang dahilan ni Lin agad nila itong naintindihan. "Ganun pala anak, mabuti na uunawaan mo din ang lahat. Na ang buhay mo at mga kalahi natin ay iisa lamang. Kaya kahit anong mangyari, kailangan natin magtulungan, lalo na maprotektahan ang bawat isa. Tulad ng ginawa ng iyong ina. Hanggang sa huling buhay niya pinotektahan niya ang ating mga kalahi." Sabi ni Master Ken. Maya-maya hinawakan ni matandang Los ang kamay ni Lin at sinabi, Katulad mo na talaga ang iyong ina. Ang prinsesa dati ay sarili lamang niya ang kanyang iniisip. Tipong kahit nasa panganib ang lahi ng mga elf, mas pinipili pa nitong wag makialam. Ngunit nang nakilala niya ang ama mo, at nang isilang ang iyong kapatid na lalaki, doon na-realize ng iyong ina ang tunay na layunin ng bawat elf. Lalo na ang isang tulad niyang prinsesa. Kaya mas pinili na ng iyong ina na lumaban para sa kanyang nasasakupan kasama ang iyong ama. Nung araw na isilang ka, mas lalo pang naging determinado ang iyong ina para maprotektahan ang lahi natin mga elf. At ngayon, ikaw unti-unti mo nang nakikita ang tunay na layunin mo at ng bawat isa. Masaya ako apo ko. Nang marinig nito ni Lin, ito ay ngumiti. Maya-maya, dumating na ang kasambahay kasama si Daryl. Master Ken, nandito na si Ginoong Vin. Nang marinig ito nila Master Ken, agad itong lumapit kay Daryl. Vin, halika umupo ka sa tabi ko.
Tayo ay uminom ngayon gabi. Si Daryl ay nahihiya. Master Ken, nararapat ba ako na sumama sa inyong pagsasaya? Mahinang sabi ni Daryl. Narinig ito ni Lynn. Tumingin si Lynn kay Daryl at sinabi, "Ikaw Vin, ang aking ama na ang nagsasabi, kaya kung ikaw ay nagdadalawang isip, maaari ka nang umalis." Sabi ni Lynn sa mahinang boses. Maya-maya ito ay ngumiti. "Nagbibiro lang ako. Halika, wag mo ipahiya ang master ng mga elf." Sabi ni Lynn. Si Daryl ay kumamaw ng ulo at ito ay sumagot. "Salamat Master Ken, sa pag-imbita sa akin." Si Daryl ay umupo sa tabi ni Master Ken. Sa pag-upo ni Daryl, ang kanyang mga mata ay malikot. Napansin ni Lynn na para bang may hinahanap ito. "Vin, may hinahanap ka ba?" Ang mga mata mo ay para bang may nais makita, bulong ni Lynn kay Daryl. Narinig ito ni Daryl at agad itong sumagot. "Nako Miss Lynn, nagkakamali ka. Wala akong gustong makita. Namamanghalang ako sa lugar na ito, ang lugar na ito ay lubos na maganda." Tumawa si Lynn ng mahina at sinabi, "Wag mo na akong lokohin Vin. Hindi ako tanga. Alam ko hinahanap mo si Yui. Kahit hindi man sabihin ito. Yun ang totoo." Oo, hinahanap talaga ni Daryl si Yui. Sa pagpunta niya sa lugar na ito, si Yui agad ang una niyang iniisip kung nasaan ito. Tumingin ka banda roon. Ayon sila Yui kasama si Sophie. Tinuro ni Lynn sila Yui kay Daryl. Nahiya si Daryl bigla. "Maniwala ka sakin Miss Yui, hindi ko talaga hinahanap si Miss Yui." Kumamaw ito ng ulo. Maya-maya, nagsalita si Master Ken. "Matandang Loss. Ito nga pala si Vin, ang aking apprentice." Tumingin si Daryl kay Matandang Loss at sinabi, "Maganda gabi Matandang Loss. Kinagagalak ko na makilala kayo." Si Matandang Loss ay walang reaksyon. "Maari ko bang malaman kung ano ang ginagawa mo sa aming lugar? Dahil napakaswerte mo, sa tagal ng panahon ngayon lang ulit nagtalaga si Master Ken ng isang apprentice." Nang marinig ito ni Daryl, ito ay palihim na masaya. Dahil ang buong akala niya ay naghinala na talaga sila Master Ken at Matandang Loss. Ngunit ngayon sa mata ni Matandang Loss, isa lang ako maswerte na nilalang na naging apprentice ni Master Ken. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Maya-maya sumagot si Daryl at sinabi, "Tama ka nga Matandang Loss, lubos akong maswerte dahil naging apprentice ako ng master ng mga elf." Kung ganun Vin, may natutunan ka ba sa pamamalagi mo dito sa lugar ng mga elf? Hindi alam ni Daryl na pinagmamasdan siya ni Master Ken at hinihintay ang bawat isasagot niya. "Kahit papano ay may natutunan naman ako Matandang Loss, ngunit hindi pa ganun talaga ka Jose." Ngumiti si Matandang Loss. "Nauunawaan ko. Wala naman makakapagsabi na ang isang nilalang ay lumalakas dahil sa pagsusumikap nitong mapabuti ang kanyang kasanayan. Tulad ng isang magiting na si Sect Master Daryl." Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!